Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:04. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kang maray na aga po sa Indogobos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa lado nasyonal, Escudero kinumpirmar asin na kinumpronta si DPWH Secretary Dizon mapadapit man sa flood control na anomalya. DOJ nagalok ni na sarong milyon pesos na pabuya para sa pagkakatukdo sa tinataguan ni Cassandra Ong. Aktor asin man na congressman na si Arjo Ataydi emosyonal sa pag-atubang sa ICI mapadapit man sa flood control skandal. Sasatuya pa nga pamayukan mga barata sa lado nasyonal. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado nasyonal, BP Sara Duterte preparado daang sangli tulos ki PBBM in kaso ini magbutas sa pwesto. Pamayupa ka na barata sa lado nasyonal, DFA bibiripika pa ang napabarata na pagkakadakop ki Haruki duman sa The Netherlands. Haruki pinaimutikan ang report na naaresto na siya sa airport. Pamayupa ka na barata sa lado nasyonal. Kita ka na mga barata sa lado nasyonal. Padagos kunyan ang Philippine National Police nagpatanid laban sa pagtabang sa mga akusado sa anomalous flood control project. Yan mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Mga tugang liwat, marahay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junal Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata ngunyada sa lado nasyonal. Sa barata sa lado nasyonal liwat na ipinagpayag kan na Puwersa Armada kan Pilipinas AFP na magdadanay sindang tapat sa lado kan konstitusyon. Ini sa tauman kan na pagsulong kan na civilian military onda o hunta kan na nagkapirang mga individual ninuliman kan mga nangyayari na wala tuo sa party kan flood control project na magresulta sa reseta sa liderato kan na gobyerno sa isinagibong pahayag duman sa Camp Aguinaldo kan na Sudma. Ipinagpayag ni EP spokesperson Colonel Francel Margareta Padilla na mayo sinda nina namumonitor na hunta anuman na pag-aaklas. Ipinagpayag kaniya na day sinda makikiiba sa anuman na military back reset kun sa ina digdi pa patalsikon ang gobyerno asin day susundon ang line of succession magabubunga kaya ini na negatibong epekto sa parte mismo kan nasyon na urog na sa lado kan ekonomiya. Mantang sinabi man ni Padilla na igwanin na contingency plan ang Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP in kaso digdi maglala ang aksyon ka nagkapirang mga individual na nagsusulong kan civilian military junta. Sa tuya pang pamayukan o sa satuya pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagabulgar ni Batangas Representative Leandro Libistria na apat na mga miyembro kan gabinete ang nagtutulak ni mga proyekto sa lado kan kongresista asin na kontraktor na si CSWS Representative Edwin Garjulia. Si Garjulia pinag-akusahan na nakatiba ni na multibilyon pesong kontrata sa parte kan Department of Public Works and Highways DPWH na inutnang ipinagpahig ni Libistia na duwang cabinet official na nagtulak nin sarong proyekto kay Garjula apwera pa sa ipinagtulak subuot na proyekto ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Daimo na pinagpangaranan ni Libiste ang tulong miyembros kan gabinete na apwerma da kay Bunuan. Sa iba pang detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, pinagabulgar ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na bako lang da si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. an may insertion sa national budget kundi maging an aki kaning si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos sa ikaduwang payag kan na video na ipinagapayag kan Marti. Sinabi ni Kuya na kian 2023 insertion ni Marcos nagaabot sa 9.63 o 9.636 billion pesos asin na 20.174 billion kan na 2024 asin 21.127 billion kan na 2025 na anggut subot sa iya ana Joven Marcos kan dai mailaog ana kadagdagan na 8 billion na insertion sa 2025 national budget kaya ini ipinatanggal siya bilang chairman kan House Committee on Appropriation. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, inaristo subuot kan Dutch police si dating presidential spokesperson Harry Roque duman sa parte kan Netherlands. Basado sa payag, dinakop si Roque kan immigration police sa iyang pinag-iistaran duman sa Netherlands. Sa presente siya subuot na sa Amsterdam Airport Schiphol Terminal 1 kaibanan ang nagkapirang mga asylum seeker. Sinasabing may duwang posibleng
pagdarahan kay Rocky, pwede siyang ibiyay paduman sa Vienna, Austria o ibalik sa parte mismo na Pilipinas. Kaali lang subuot ni Rocky sa medical procedure asin mayong clearance to travel na sambit ng doktor. Magigirumduman na pinagkansilakan na Pasig Regional Trial Court ang pasaporte ni Rocky kasumpay kan kasong qualified human trafficking, ninulik na subuot kasumpay kan illegal na pugo huli naman kan Lucky South 99 sa Purak, Pampanga. Ipinagninigaran ini ni Rocky na siya inaristo naman sa parte mismo kan Netherlands sabay pagpapailing ka na airline ticket sa Facebook manungod sa biyahe kani pasiring naman sa Vienna, Australia o Austria. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, naggagana padaan passport ni Harry Roque. Ipinagpahayag kan dating tagapagtaram ni na si Harry Roque na balido asin na naggagana pa an sa iyang passport sa tao kan mga barata na ini ana kansilado ng unyan. Sa payag sa sarong Facebook Live, kaibanan ang political vlogger na si Maharlika, sinabi ni Rocky na daina dapat makansilaan sa iyang passport ninulita daipaman pinal an anuman na court order laban sa iya. Sinabi ni Rocky na aram niya na kinansila na ana pasaporte alaga dai pa pinalian ninulita talaga nga digdi makakanamit sinda sa iya. Ninuli man kada subuot karapatan kani na maghagad nin motion for reconsideration kinakaipuan na maging penal and order kan desisyon kan korte antis na kansilaron an sa iya daang pasaporte. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, tinawanin advice ni Senate President Tito Soto III si Senadora Robin Padilla sa pagbanggit sa mga pangaranda kanda si Saymanda sa sarong issue kung daiman siya sigurado sa iyang mga nakukuang impormasyon. Sige kaya banggit kan manlaylay na mga pangaran ni Padilla sa iyang mga pahayag. Kaya ini pinaghatulan na ni asin tinawanin advice ni Senate President Tito Soto III. Ini matapos magtao ni na audio recording si Padilla sa deliberasyon kan na prosupwestong 2026 budget kan Presidential Communication Office PCO kan nagtalikod na aldaw kan na Martes, Nobyembre 25 sa nasambit ng audio clip. Pwede anda 2 taon na pag-uurulay mapadapit man sa paggamit kan na trolls. Pahayag pa man kanda kaulay sa parte mismo kan na pasensya na madam ginibo na po niya mo ang gabus na mga script na pinag-forward sa samo. Sinunod na po ang nasambit ng bagay. Sabi pa man ni Padilla, nakaabot sa saya ang nasambit ng voice recording ni Yusik Clara Castro. Sabi po ninda sa voice recording ni Yusik Clara Castro na siya ang may kaulay na mga vlogger, sabi pa man ni Padilla. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang mainit na mga barata sa lado nasyonal, kinumpronta ni Senadora Francis Escudero si Department of Public Works and Highways DPWH Benz Dizon mapadapit sa sinasabing anomalya sa flood control project. Nangyari ang komprontasyon sa deliberasyon kan 2026 budget kan DPWH kung saan temporaryo nga pinag-suspende ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na nasambit ng sesyon. Inapot ni Escudero si Dizon kung ano
ana nagakumbinsi sa iya para man kasuhan sinda ni dating House Speaker Martin Romualdez asin ana nagabutas na si Saldico pinagsimbag kan sekretaryo na ang rekomendasyon na magsampa ni na kaso ana matapos isinagibo nindang pag-iinspeksyon kan DPWH duman sa parte kan Oriental Mindoro sa kinakasangkutan kan Sunways Corporation kan kumpanyang pagsasadiri Nico. Mayo man subuot nin takot si Dison na nakasuhan si Romualdez maski na ni pinsan ni Presidente Bongbong Marcos. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, nag-alok ang Department of Justice DOJ ni naabuton sa 1 milyon pesos na pabuya sa sisayman na makakatukdo sa kinakamugtakan o tinataguan ni Cassandra Leong na tubang kaya si Ong sa kasong human trafficking ninuli man kan pagkakasangkot kani sa illegal na aktibidad sa Philippine Offshore Gaming Operator o PUGO. Basado sa DOJ Acting Secretary Frederick Bida, ang reward para man maparikas ang pagdakop kiung daiman subuot sinayumahan na igwaning kakayahan si Hong na magluwas asin maglaog sa parte mismo ka nasyon. Ang nasabing anunsyo ni Bida ang kasunod naman kan pagpapaluwas kan Pasig City Regional Trial Court nin kanselasyon kada sa iyang pasaporte kaibahan ang iba pang mga personalidad. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, naging emosyonal ang aktor ngunyan asin Quezon City Congressman na si Arjo Ataydi matapos man na isinasangkot siya sa anomalya sa lado kan flood control project. Kabali niyang uminatubang sa investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure ICI si Caloocan 3rd District Representative Dian Asistio and duwang opisyal and isinasangkot kan mag-agum na kontratista na sinda Sara asin Pacifico Diskaya kung saan maging ama kana nasambit ng aktor na dati man na congressman and nakaresibi man subuot ning kickback gikan sa nasambit ng proyekto. Pahayag kan aktor na preparado nga mag-atubang man ang sa iyang ama na sinisiguro kani na mayo sindang nire-resibi na anuman na kwarta hali sa flood control asin sa mag-agum na diskaya daiman subuot iiwas and asin daiman siya madulag sa pasiring sa ibang nasyon asin aatubangon ang investigasyon para man magluwas da ang tunay na katotohanan. Sa iba pa kitang detalyes kan mga nagbabaga pa mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal sa kamugtakan gunakan panahon liwat na naglandfall sa ikapitong bisis o ikapitong pangyayari ang bagyong Berbina. Sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA pasado alas 10 kasubanggi kan aldaw kan Martes kan maglandfall ang bagyo sa parte kan linapakan Palawan. Sa datos kan PAGASA nailingan na sentro kan bagyo sa may kadagatan kan linapakan Palawan. Igwa ni patos-patos na kusog nin duros na nagaabot sa 75 kilometros an kada oras asinigwa manin pabor bugsong duros na nagaabot sa 105 kilometros an kada oras. Naka bandira pa man giraray ang tropical cyclone na typhoon na signal number 2 sa mga lugar kan Calamnan Island, El Nido, Tay Araceli asin Palawan. Mantang signal numero 1 iyo ana Occidental Mindoro asin man ana Romblon sering man ana parte kana Puerto Princesa duban sa parte mismo kana Palawan asin Cuyo Island. Kaibanan man ana kayan Silio Island, Antique, Malay, Buro nga
nabas asin man an aklan pinaglalauman na digdi susulungon ka na Bagyo ana West Philippine Sea ngunya na aldaw Nobyembre 26 asin man na maagi sa parte kan Kalayaan Island antes na magluwas sa Philippine Area of Responsibility ngunyan o sa agang Nobyembre 27. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang nagbabagang mga bareta, nagluwas na ang katotohanan, nagpahayag ni na preparado si Vice President Sara Duterte na magtukaw na Vice Presidente in kaso magbaba daa sa pwesto si President Ferdinand Marcos Jr. inuli sa mga mayo ni pundo na korupsyon na nangyayari sa parte mismo ka nasyon. Dagdag pa kani na day dapat kwestiyonon na ana sa iyang preparasyon na nulimanta na ipresenta kani an sa iyang sadiri kan siya an magdalagan bilang Vice Presidente kan Republika kan Pilipinas kung sa insali siya daa an kinakaipuan na magribay kay Presidente Bongbong Marcos. Iyan ang katotohanan na kung sain digdi si Sara Duterte talagang plano na patalsikon si Presidente Bongbong Marcos. Nagluwas na sa nguso kani na preparado na siyang magsalida kay President Bongbong Marcos. Sinabi kan Vice Presidente na igwa ini ni na sinumpaan na kinakaipuan idepensa asin ipreserba an anuman na paagi. Preparado naman na ibanana ni Duterte si President Bongbong Marcos na magpasairarom sa sarong drug test para manda mapara da ang mga bintang sa saiya asin na ini anda nagagamit ka na ipinagpapangalad na bulong o anda droga. Inot na pinagpaig ni Palace Communication Undersecretary Claire Castro nagabus mga supporters ni Duterte and sinasabing makusog na nangangapudan na magbuta sa pwesto si President Marcos para man makatukaw sa pwesto si Sara Duterte. Asin inaako na yan ni Sara Duterte na preparado na siya na maging presidente kana nasyon karibay ni President Bongbong Marcos. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sinabi kan Department of Foreign Affairs DFA na nasa proseso pa sindakan verifikasyon manungudmad sa mga napabarata na nadakop kan o nadakop na si Harid Roque ang dating tagapagtaram ni Duterte duman sa parte kan Netherlands sa preliminary deliberation kan Senado para sa 2026 budget kan Department of Foreign Affairs DFA. Inapot ni Senate President Vicente Soto III ang nasambit ng ahensya manungod sa mga barata na nadakop na si Roque bilang budget sponsor kan DFA. Digdi ipinagpahayag kana senadora na si Amy Marcos na mayo pa ni nareresibi na anuman na impormasyon ang sinambit ng ahensya gikan duman sa parte kan Netherlands kasumpay kana pagkakadakop subot kay Roque. Sigun kay Marcos maski ngani nagluwas na ang mga bareta, sinisiguro pa da kan Department of Foreign Affairs ang katotohanan kanasambit ng report asin mataw inininpayag kapag nakumpirmar na ang nasambit ng bagay. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal o lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal, padagos kunyan ada pagkakaigwamanda ni na preparasyon kanda Philippine National Police o PNP kasumpay kana nagrarani nga mahiwas na rally nagigibuo na sa maabot na pitsa 30 kanda bulan kanda Nobyembre pinagpayag kan liderato kan na Philippine National Police na preparado na sinda tangani man na digdi tawanan na proteksyon seguridad
ana mga mairiba sa nasambit na nga rally. Sinabi kan na Philippine National Police na handaan sa indang liderato asinigwa naman ng mga contingency plan in kaso magkaigwa nin aberya o ano man kariribukan sa nasambit na nga rally na gigibuhon sa maabot na pizza 30 kan bulan nin Nobyembre. Sa iba pang detalyes kan mga barata, pinakusog pa kan na Philippine National Police PNP ang manhunt laban sa mga akusadong sangkot sa graft asinman malversation kasumpay kan 289 million flood control project duman sa Oriental Mindoro. Subuot nagpatanid sa publiko ang PNP na pagtabang sa mga taong sangkot pagbalga sa ley asin obstruction of justice. Basado kay Police Lieutenant General Jose Malincio Nartatis Jr. ang acting chief kana PNP pagduon nin magkakanigong pagtabang o ano man na klase ni natabang sa parte kan akusado ini ana may nakapatong na kapadusahan. Ada payag kasunod na kan pagkakadakop kan nagkaparang opisyal kan DPWH mantang isinasagibo an arrest warrant laban sa nasambit na mga akusado. Nagpagirumdum and nasambit ng napag-armanda na harung kung sain nadakop ang sarong DPWH engineer pagsasadiri kaya kan sarong politiko gikan duman sa party mismo kan Mindoro. Sangunyan 7 na mga respondent ni dating Ako Bicol Congressman Saldico ang nasa kustudiya ng unyan kan gobyerno. Pinagtawan man nin advice ana publiko na daiya protektaran ana mga puganti asin inkaminaron ana mga iniya na digdi magsuko na lang asin atubangon an sa indang mga kaso. Sa iba pa kita nga nagbabaga pa nga mga barata pa kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar ngunyan kanda National Bureau of Investigation NBI Officer in Charge Abogado Angelito Lito Magno na nakikipag-ulay na sa mga embahada kan Pilipinas para man magsuko ang tulong individual na pinag-akusaran na sangkot sa maanumaliyang flood control project. Ang NBI chief hali sa nasambit ng impormasyon mismo sa Department of Interior and Local Government Secretary John Baca Remulla. Subuot igwa ni surrender failures gikan sa mga individual na nasa ibang mga nasyon na ini ikinukunikta sa maanumaliyang proyekto. Pinagpahig kan NBI chief na mga large na individual na nasa luwas o at large na mga individual na nasa luwas ka nasyon na pwedeng voluntaryong magpuli sa Pilipinas makipag-ulay lang subuot asin ini ang susundon mga ini o susundoon ang mga ini sa parte kan aeropuerto asin dahil naman subuot magpapadara ang gobyerno nin mga law enforcement na pwedeng magsundo sa inda. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nagasampa ni na counter affidavit sa Department of Justice DOJ dating mga district engineer kan Department of Public Works and Highways kasumpay kan na flood control anomaly duman sa parte mismo kan probinsya kan Bulacan. Kabali sa nagsampa Iosinda Henry Alcantara, Bryce Hernandez asin manda JP Mendoza. Siring banda nagsumitinan kan sa iyang counter affidavit ang kontratista kana Sims Construction na si Sally Santos. Basado kay Justice Spokesperson Polo Martinez,
naghagad ana iba pang mga respondyente ni nadagdag na oras para man makapagsumitikan sa indang counter affidavit na pinagatawan man kanasambit ng panel sagkod sa aldaw kan Biyernes, Nobyembre 28. Magsasagibo ang DOJ kan sinasabing preliminary investigation kasumpay kan mga reklamong graft asin man malversation kasumpay kan 5 flood control project sa nasambit ng probinsya kung saan nakatalaan ang preliminary investigation sa aldaw kan Biyernes matapos na maisumiti para man sa resolusyon pagkatapos na magsampa na ang natatada pang mga counter affidavit. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan sa mga namamanwaan ang mamamayang liberal representative o Congresswoman Laila De Lima na i-live stream ang bilog na gabus na pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure ICI asin limitaran ang executive session sa mga pambihirang pagkakataon na kung saan tinutugutan kan Korte Suprema question kana nasambit ng Congresswoman ang guidelines kan ICI na kung saan nagtutugot kan closed door hearings inuliman kan mga isyong iniimbestigaran kabali naman ang subuot irregularidad asin posibleng korupsyon sa flood control project asin malinaw na may public interest. Tinawandoon kani na hinahagad kan konstitusyon asin kan Executive Order 94 and pangyayari na paglantad kan mga prosesong may relasyon sa parte kan publiko. Sinabi kani na dapat digdi magpaliwas ang komisyon kan supplemental guidelines na mas malinaw na magiging batayan asin iwasan ang paggamit kan mga maiwas na exemption gikan sa Republika ka 6713 o sa Supreme Court Rules on Access to Information. Pwede man subuot na iluwas ang recording kan nakalis na mga hearing kapag nagtugot ang testigo. Dagdag pa man ni De Lima, bakong korte ang ICI kaya digdi dai kinakaipuan na maging sobrang higpit o formal ang proseso kanasambit ng investigasyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga barata sa lado nasyonal, tinawandoon ni President Bongbong Marcos Jr. ang matibay na pangako kan ng Pilipinas na makipagtabangan sa mga international na organisasyon tanganing labanan ang plastic pollution gamit ang makabagong mga teknolohiya sa ginibong International High Level Forum na pinagapanginutan kan International Atomic Energy Agency para man sa nutik plastic duman sa siyudad kan Pasay. Sinabi kan presidente na ang plastic pollution ang sarong pangkinabad na problema na nakakaapekto sa parte mismo kan kapalibutan sa salud, supply kan pagkakan asin man pamumuhay kan komunidad. Ipinagmalaki ni Marcos Jr. na suportado kan Pilipinas ang Nutic Plastics Initiative na subuot nagpapailing kung paano pwedeng gamiton ang advanced nuclear technology tanganing gibuhon na pakipakinabang ang mga plastic na mga basura. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pa kita sa lado nasyonal, nangako ngunyan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nin mas matibay na suporta ang gobyerno sa mga proyektong renewable energy asin clean technology sa saiyang pagbisita sa Ningning 655 megawatts peak solar rooftop power facilities na kung saan digdi duman sa parte ka na homes Naika Cavite ang kainot-inoting grid-connected utility scale solar rooftop project
sa sarong socialized housing community sa bilog na Kinaban. Nasa 1,986 na karungan ang nakikinabang sa rooftop solar panels na konektado asin konektibong nagkakaigwakan paggibukan mga malinig na mga kuryente basado kay Presidente Bongbong Marcos apwera sa pagdul nin solar power nagtatauman nin proyekto para man suportaran ang mga serbisyo kan komunidad arog kan pagkukumpuni kan bubong ilaw sa kalsada with management share solar facilities as in training program. Ang mga barata sa luwas kadasyon sa kinabaning Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang unyan sa detalyes kinakan sa tuyang mga barata kitang unyan sa lado lokal ang DSWD sa Kabikulan higot na hatod ni na ayuda sa mga na-stranded na mga pasayro sa tawan kan tropical depression na Berbina. Tulos nagpaabot nin tabang ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Bicol sa aaboton sa 591 na mga locally stranded individual duman sa parte kan na Piuduran Port, Piuduran sa Albay sa tao kan epekto kan tropical depression na Berbina. Itinao kan nasambit ng ahensya ang ready to eat food pack sa relief bilang tulos na suporta sa mga pasayro na daipa nakapagabiyahe huli man ka na nasambit ng raot nin panahon. Basado sa report kan Coast Guard District Bicol o minabot haros sa 1,000 na mga pasayro ang stranded sa manlain-lain ng mga pantalan sa interong Kabikulan. Ninuli man kan raot kan panahon na bunga kan na bagyo. Kasumpay kan bagay na niya preparado ang DSWD Bicol sa kadagdagan na 85 million pesos na kantidad na food and non-food items para masiguro ang dagos-dagos na ayuda sa mga apektadong mga residentes asin na mga biyahero aper pa kan nakatagamang 1.6 milyones pesos na standby funds ana nasambit ng ahensya para tulos na magamit sa anuman na kinakaipuan ng mga emergency response. Paragos ana pakikipag-ulay kanasambit ng mga ahensya kan gobyerno sa mga lokal na gobyerno tangani man na pagduhol nin suporta asin ni bapang tabang sa mga naapektaran kan bunga nin bagyo na nakakaagi pa sa naman. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Sa iba pa nga barata sa lado lokal, pinagkakarkulong nga maabot sa 250 nga representante sa bilog na Riyon Bicol ang nagpartisipara sa pinagsasabing anti-microbial awareness week seminar kan DOH Bicol. 250 mga representative gikan mismo sa manlaylay ng mga lugar kan Bicol Region na nagpartisipar sa nasambit ng seminar para man sa Philippine Antimicrobial Awareness Week na giniburman sa Hotel Santa Ilis. Basado man kay Jilly Rio Nuarinda Osita MPE Pharmacist 2 asin na Pharmaceutical Program Regional Point Person kan DOH Bicol isinisilibrar sa kada Nobyembre ana nasambit ng advokasya na ini dangani mana na magkaigwa nin awareness ang publiko mapadapit man sa anti-microbial resistance o silent killer tangani mana na digdi maiwasan ang superbugs o mga hilang na dai na nabubulong ka na antimicrobials. Kabali sa mga nagpartisipar ang mga representantes ka na LGU Pharmacists, public as in private hospital, invited speaker sa seminar sa FDA Bicol Regional Hospital asin banda and
Bicol Medical Center pati naman ang Philippine Pharmacists Association sigun kiusita padagos dindang pinagpapagirumdum ang mga butika asin mga hospital na sunudo na anlay na dai magtaon ni na mga bulong na mayo ni na resita. Pinag-ingkaminar niya ang publiko na dai mag-self-medicate. Sinabi pa man na ana pagkakataon na iniya ana nakakabakal nin mga anti-microbials sa man lain-lain na mga sari-sari store pero ana patanid na dai subuot ini gibuhunan inulita pa uro-utro na paggamit magiging iniyo may epekto sa sainda mismong mga salud. Paliwanag pa man ni Usita ang mga drug establishment, butika asin hospital nagtatao ni na mga prescription na drugs ni na mayo nin resita asin na pwedeng i-report sa Food and Drug Administration asin maatubang ni magkakadigong penalidad sanksyon ana nasambit ng mga ahensya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, DE Camarines Sur o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga para salisi nadako pa sa parte kan Tabuco, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Saro na lamang kaso ng pananalisi ang nangyari sa Sudad Calaga, Kasunba, diyan sa Zone 7 sa Barangay Tabuco. Sa record kan Police Station 5, nagsasabi na alas 7 na pagkaaga, sarong driver kan Tamaraw FX na nakaparada diyan sa biyak na batoan na kubanan kan Mahiling na para sa naandintana kan sinambit ang bihikulo at sinwara na sa iya mga personal na gamit, arong kan mga tools, sapatos, portable gas stoves, asin iba pa sa pakikirumapot kan biktima. May naghingging-igdi na sarong galakan isinusubos ang sinambit ng mga gamit. Tulos ba nag-report sa mga pulis ang biktima asin sa follow-up operation na dakop ang sarong 20 anyos na lalaki na recovering di ang mga gamit kan biktima. Para sa BBS News, Uyet Pareres. Sa iba pa kitang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada sa lado lokal. Importanteng pagirumdum kanda Department of Trade and Industry sa parte mismo kanda probinsya kan Camarines Sur. Sinabi kanda Department of Trade and Industry na malipat na sindanin bagong opisina ngunya na bulan kanda Disyembre. Poon pitsa uno kanda bulan kan Disyembre 2025 ang DTI Camarines Sur ang magkakaigwanan ni na panibagong opisina na mas magiging maginhawa asin accessible ada sa indang location asin marhay ang kamugtakan kani iyan sa parte mismo kan Downtown District, second floor, Elias Angeles Street, corner Pedias Street, digdi sa laog kan Siyudad Canaga. Sinabi kan DTI sa paagiman ni Director G. Ablan, parte kada paglipat na iniya ang sa indang pangako na mas pang mapadali ang serbisyo asin na mapakaraya and parte mismo kan mga namamatian kan sa indang mga kliyente asin man kan sa indang mga partners. Big ingkaminar ang publiko na magbisita sa bagong opisina asin na mamatian ang padagos na serbisyo na may dedikasyon asin profesionalismo. Ang DTI iyo ang nagmumonitor kan mga presyo kan mga barakalon o prime commodities na kinakaipuan araal daw kan mga miyembros konsumidores. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado lokal. Pag-resibining calamity loan application kan Pag-ibig, nagpapadagos-dagos. Daryl Banya sa detalye. Karang simana na makalis maglamasa ang super typhoon na si Uwan na nagwalat min wala toong danyo sa malalain na sektor. Rason tangarig na isa irarom ang bilog na probinsya ng Camarines Sur sa state of calamity. Base sa deklarasyon kan sangguni ang palalawigan kan Camarines Sur. Katakod kay ni nagpapadagos ang pagresibikan Pag-ibig Fund din aplikasyon para sa calamity loan. Sigun sa Pag-ibig Fund Naga,
Dakol sa indang mga miyembro ang nagsusumitir na nin aplikasyon para lang sinambit na nga pag-utang. Sa presente, igwa na subuot na proseso ang ahensya nin mga calamity loan applications matapos ang deklarasyon kan state of calamity. Pinangayag ni Roger Cuerdo ang PIO kan Pag-ibig Naga Branch na ang mga kwalipikadong mag-avail kan Pag-ibig Calamity Loan iyo itong mga active na Pag-ibig members na nakapaghulog na nin kisyera 12 bulan. Asin kung may existing na MPL o multi-purpose loan, dapat updated and bayad. Dakulang tabang subuot ang kaparehas na short-term asin low-interest loan o na may mga mahuhugot na makukuhaan ang mga membrong na apektaran ka nag-aging bagyo. Hasta 90% kan total savings kan sarong membro ang pwedeng i-loan na pwedeng bayadan depende sa pipili o na term kan Pag-ibig member. Ang interest rate sa calamity loan 5.95% per annum na mas mababa kumpara sa multi-purpose loan na 10.75% ang interest rate per annum. Madural ang pag-recibe nin calamity loan applications kan Pag-ibig nin asa sa Pebrero 9 sa masunod na taon 2026. Dagdag na bareta sa Radyo Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ipinagpahayag ni Mayor Lene Robredo kana Siyudad Canaga na mahibasiya sa gigibo na kilos sa protesta para sa maanomalya nga flood control project na kung saan magkakaigwanin na pagmarcha sa maabot na pitsa 29 digdi sa laog kan Siyudad Canaga na pinag-inisyar ka nagkapira nga mga opisyal ka na simbahan katolika digdi sa laog ka na Siyudad Canaga asin iba pa ang sektores. Sinabi ni Mayor Lene Robredo na sa pag-iba niya, daiman siya mataramba sa nasambit ng okasyon kundi iyaon sa na siya sa gilid. Iyan tanganing ipamati sa publiko na ana Siyudad Canaga nagsusuporta sa parte mismo ka na pangapudan kan gobyerno na dapat digdi matawanin sanksyon o mapabayad ang mga persona na involved mismo sa anomalya sa flood control project. Lene Robredo kana Siyudad ni Naga. Dapat private sector, dapat di man nagpapapel ang gobyerno. Maduman ako sa ano lang, ako sa gilid-gilid. Sa inyo ko kaya mga araw kani, dapat private dapat private sector, dapat di man nagpapapel ang gobyerno. Pero gusto ko lang ipahiling na very supportive ang city government sa mga araw na action. Sigurado kasi safety ng mga participants. Kung anong naikuhan, sinabi ko man kina Allen, sa kina Rene, na si mga kaituhan na communications equipment, ikasubita, kaituhan na security arrangements, 100% ang support. Partiyan kan mga paayag ni Mayor Lene Robredo kan Siyudad Canaga. Sinabi kani na dapat sa urulay kan investigasyon kan flood control project dahil dapat nakikiarama ang gobyerno orog na sa mga rally-rallying iyan. Kaya kung maiba man siya sa maabot na aldaw ka na Sabado, iyaon sa na siya sa gilid-gilid. Iba pa nga detalyes gana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes gana dakula o kana sa tuya nga mga barata sa lado lokal, dakula nga pasasalamat kana mga residentes kana asin estudyante mga paratukdo kan Carmen National High School kay Congressman Luigi Villafuerte matapos na ini ana magbisita sa nasambit na nga eskwelahan asin daradara ana nasambit na nga tabang ini sa tao man kana mga estudyante sa nasambit na nga lugar pati naman ana mga paratukdo ana sambit na nga pagbibisita bilang parte kana mga promesa na pinagahatod
kanda congressman kanda siya anda nangangampanya pa sana padagos-dagos manda ada pagtaunin tabang medikal sa mga estudyante sering manda supply na pangangaipo kana sinambit na mga estudyante bako lang mga estudyante asin na paratukdo ang nakakuanin libre nga serbisyo ni na bulong check up asin manda kanda sa inda mismong mga ipinagdaranga tabang arugman ka na pagpapatusar asin na pedicure kundi maging ang mga senior citizen daima nagpauri na magpasiring sa Carmel National High School. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagkitang unyad sa lado lokal. 4 na persona ana arestado kan mga miyembros kanda Philippine National Police. Iyanda ninuliman kanda paglapas sa parte mismo kana anti-illegal fishing law. Ini pinagdakop kan mga miyembros kan Philippine National Police duman sa banwaan kan si Roma Camarines na aktuan kaya ana nasambit na mga parasira na nagagamit kanda saradit na mga pisnet na igot na pinagpapangalad kanda lay sa pagdadakop ni na sira. Ang nasambit na mga suspek nakakulong ng unyan sa ipatura kan pulisya kanda banwaan kanda si Roma sindan nakatalaan na sampaning kaso na pagbalga sa anti-fishing law. Sa tuyang mga barata na kitang unyan sa luwas kana nasyon o sa barata international. Sa tuyang barata sa luwas kana nasyon ada korte duman sa parte mismo kanda Brazil ipinagsugo ada pagpuon kan 27 taon na pagkakakulong kanda ex-president na si Bolsonaro. Pagbalga asin nagpaluwas na kanda desisyon ana korte kanda Brazil na nagsusugo na pagpuon kan 27 taon na pagkakakulong ni dating President Jair Bolsonaro según kay Supreme Court Justice Alexandria de Moraes na anda kaso may relasyon sa pagpaplano kani nin kudita. Daima na apila anda defense team ni Bolsonaro anda desisyon kanda tangkang 2022 kudita pinagtangka kaya ni Bolsonaro na magpatindog ni na kudita laban sa nagribay sa iya na si Presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Inot naman na ipinagpayag kan mga abogado ni Bolsonaro na daiman na subuot makaustisya ang pag-aresto kil Bolsonaro ninuliman kana nakaka-apekto ini sa parte mismo kana sa iyang salud. Sa tuyang barata ngunyada sa kinabana ni Karawat pinagkukonsidera ngunyada ni Gilas sa Pilipinas coach sa Team Kun na sarong crucial ana laban kani sa Guam sa pagpupuon kan first window kan 2027 FIBA World Cup ASEAN qualifiers. Maski ngani mas halangkaw ang ranking kan Pilipinas na nasa rank 37 kisa sa Guam na nasa rank 81. Daiman subuot babaliwalaon ang nasambit ng team ikinukonsidera kaya ni Kun na anda mga kapanggananinda ada magiging labi para man makalaog sa 2028 Los Angeles Olympics. Magigirumduman nakabali ang Gilas asin Guam, New Zealand asin Australia kung sain sa aldaw kan Biyernes magkakaaratubang sinda duman sa parte mismo kanda Guam. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan tadyan si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa ilo pong pagantabay
mapasatuya pulugudan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:04. BBS Basta Bareta Sigurado. Atugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa tuyang headlines kanda sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, Lene Robredo kan siyudad Canaga, naglinaw na maatindir siya sa 2 trillion peso march sa digdi sa laog ka na siyudad ka na nagabako dumad sa party mismo ka na Manila. Tama ano man da siya duman sa Manila. Sa tuyang pamayupa ka na mga barata pa sa lado lokal, community outreach activity na bayani uwanda hatud tabang hatud pabangon isa sa gibo ka na Supreme Court Student Council kan CBCUE. Sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinagpasara kasudma anda sarong prosopisto na inaapod na pag-install asin na maintenance kanda kabli ni na kuryente asin telecos solution sa mga spaghetti wiring ni Congressman Villapuerte. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, joint meeting asin na MUA signing kan na Naga City Airshed asin Naga River Watershed big aprobaran asin ginibo sa laog kan siyudad Canaga. Saro pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, CPDO sa parte mismo kan Bicol may pangapudan sa mga LGUs ngunya na Population and Development Week. Yan ang mga headlines kan mga barata, mga detalyes at yan po pagkatapos lang po ni napagirundum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Ay iba pang detalyes kunyan kan sa tuyong mga barata sa lado lokal, padagos-dagos kunyan ada pagkakaiguan ni na pagdara kan mga relief goods na kung sa ida ini pinagatod kan lokal na gobyerno kan probinsya kan Kamara de Sur sa parte mismo kan barangay kan Tinalmud sa Banwaan kan Pasakaw Kamara de Sur nagtarabang taba nga ang mga residentes kan barangay kan Tinalmud sa Banwaan kan Pasakaw Kamara de Sur kan maglanding ang Black Hawk helicopters duman sa Tinalmud Elementary School dara ada mga food packs na pinagahatod kan opisina kan DSWD asin man kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan probinsya kan Kamara de Sur anda paglunad sa helicopters kan nasambitang mga relief goods. Iyan tanganing mas pang maparikas ang pagatod nin tabang sa nasambit na mga residentes kada Banwaan kan Pasakaw urog na duman sa barangay kan Tinalmud Kamara de Sur. Iyan sa kasuguan kana sekretaryo kana DSWD asin mada ni Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kan Kamara de Sur. Dakulang pasasalamat kan gabus na nakakuha ni na tabang marikas asin epektibong pagatud kan asistensya sa mga taga-dumanda sa Banwaan kan Pasakaw Kamara de Sur. Pinasalamatan ninda ang gobyerno ni President Bongbong Marcos pati naman ang gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte. Ta iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, DOH nagpatanid na magpabakuna laban sa pneumonia. Boyet Padere sa detalye. Nagpatanid ang Department of Health, DOH, sa publiko na magpabakuna laban sa pneumonia. Sinabi ni Dr. Janice Bunuan, in kaso o National Immunization Program na bakong totoo ang simpleng lipot o pagkapuyat ang rason kan pulmonya. Muna na holiday season kung sa indag sa ang pagtripol at sindakol ang tao ang nakakasalamuha. Naglalagkaw ang posibilidad kan infeksyon. Pinaka-apektado kan pneumonia ang mga aki asin mga gurang. Kaya sabi ni kan DOH na magpabakuna sa pinakaharaning health center. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, tinugutan ng unyada kan Philippine Coast Guard asin man kan pag-asa and party mismo kan mga stranded na mga lulunadan na pandagat asin mga pasayro na makabiyay na pabalik duman sa saindang mga lugar and pagtugot kan Philippine Coast Guard ginibukas sudma Nobyembre 25 nin pagkahapon gabus na biyayeng pandagat palaog asin na paluwas sa parte mismo kan probinsya kan Masbati asin man Catanduanes Seringman digdi sa parte mismo kan probinsya kan Kamara de Sur. Iyada matapos man natanggalon na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mainland Masbati. Basado yan sa DOST Pag-asa Weather Bulletin number 12 na pinagpaluwas kasud mga alas 2 na paghapon. And mga stranded na mga barko asin man mga lulunadan na pandagat ang tinutugutan na makapaglabud huli naman kan mayo na nin signal sa inman na lugar sa parte mismo kan Bicol sa parte kan Pasakaw tulos na pinayro asin na pinagpabiyahi kan Philippine Coast Guard asin man Philippine Maritime Police ana mga na-stranded na mga pasayro padabos dumanda sa parte mismo kan Boria sa island hali mismo sa Banwaan kan Pasakaw, Kamara de Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitang unyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes ngunyan kanda mga barata sa lado lokal
sweldo kana minimum wage sa earner sa Bicol magiging 435 na ang kada aldaw, sabihan kan Dul. Darrell Banyas sa detalye. Sa pangkalahatan, Kasi sa Wage Order 22 kan Department of Labor and Employment at the National Wages and Productivity Commission, 40 pesos ang dagdag sweldo kan mga Bicolanong minimum wage earner kung sa naging epektibo ang first tranche kaini o ang 20 pesos kan nakalihis na Abril, mantangon niya na maabot na Disyembre. Ipapautob naman ang second tranche o ikaduhang ornada o ang natatadang 20 pesos. Kung kaya paghali sa dating 395 pesos na daily minimum wage, magiging 435 pesos na ini. Dakulang bagay subot ini sa mga empleyado. Malain man ang naging reaksyon kan mga obrero sa bagay na ini. May nagsasabi na kulang man giraray mas ingani nagdugang gasino man subot ang 20 pesos. Parehas man ang mga pangapudan kan mga empleyado na malangkawan o gibuhon na sa ng parehas sa Metro Manila ang minimum wage tigdi sa Bicol Region. Sa datos kan Department of Labor and Employment, sobrang 100,000 na mga obrerong Bicolano ang makikinabang sa panibagong minimum wage adjustment. Gay pa man masyerto, kuno rin maurulay ang dole ang mga employer, mga employees at sinipa pang sektor para sa dagdag na naman na sweldo kan mga obrero sa riyon kan Bicol. Dagdag na balita sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado national o lado lokal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sarong community outreach activity, bayanihan uwan, hatid tulong, hatid pagbangon, isasagibukan Supreme Court Student Council kanda CBS UE. Digdi na nakatalaan na isagibong unyan na simana, Nobyembre 30, 2025, kan Supreme Student Council SEC kan Central Bicol State University of Agriculture CBSUA o CBSUE ang sarong community outreach activity na igwanin tema na bayanihan uwan, hatid tulong, hatid pagbangon sa bayan ng Siroma, Camarines Sur. Katabang ana mga donors gikan sa parte kan Metro Manila asin banda syudad kan Naga nakatipo na asin hiyatud kanasambit ng organisasyon ang mga bado sapatos para man sa 150 mga aki gikan sa parte mismo kanda banwaan kan si Roma Camarines Sur basado kay Mercy Luntok professor gikan sa parte kanda CBSUA o CBSUE asin advisor kanda Supreme Student Council and nagsisimbolo kanda bayanihan asin bayan Huwanda asin na bayanihan na anda paglaom urog na sa panahon kanda kalamidad apwera kanda kagustuhan na makapagdulin asistensya sigun na kiluntok obeto kani anda sa indang aktibidad na mag-serving inspirasyon sa pagbangon kan kada pamilya duman sa nasambit ng lugar na pagarman na ang aktibidad parte kan na selebrasyon kan National Children Month ngunya na bulan kan Nobyembre sigun paman sa nasambit ng profesor. Matang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal pega linaw ngunyana ni Vice President Lene Robredo na nakatalaan na magbalisinda sa parte mismo kan gigibo na rally digdi sa siyudad Canaga bako duman sa parte mismo kan Metro Manila tama anuman da siya duman sa parte kan Manila na yaon digdi ang mga problema sa laog kan na siyudad Canaga na dapat tawanan ni na solusyon kaya mayo siyang plano na magpasiring duman sa parte kan Metro Manila tanganing mag-iba asin magtuyaw mapadapit man sa nangyayaring mga flood control anomaly digdi sa laog kan sa tuyang nasyon. Ipinagpaig ni Robredo na sa pagbalik kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga sa gigibo na rally digdi sa parte kan siyudad sa maabot na aldaw kan Sabado sinda
ada daiman makikiaram sa parte kana nangyayaring investigasyon kan gobyerno. Daiman sinda makurahaw na pababaon sa pwesto si President Bongbong Marcos, asin sinda yaon lang sa gilid magmamasid-masid. Uyan parte kan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo. Sabi ako na November 30 sa Manila, sasama ako sa rally. Kinuha ko na din si opportunity i-discuss ka RDC problema sa drugs. Balikantaan na mga payag ni Vice Mayor Lene Robredo. Klaro naman yon sa press con kahapon. Klaro yon na yung tanong sa akin tungkol dun sa second trillion peso march dito sa Naga. And sinagot ko na kasama ako, so suportahan namin, pero sa sidelines lang ako. Pero klaro na ang reference Naga. Mali yung information na pinarating sa Manila na nagsabi ako sasali ako sa November 30, tapos sa Manila ako sasali. So ang daming tumawag sa atin kahapon clarifying it. So clarify naman natin, pero mas mabuti sigurong masabi officially na hindi totoo na nagsabi ako na November 30 sa Manila sasama ako sa rally. So ayan parte kan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo kan Siyudad Canaga na mayo siyang plano na magbali duman sa parte kan Metro Manila tangani sana na magrally-rally kundi digdi siya maiba sa Siyudad Canaga pero yaon lang siya sa gilid o kundaiman sa likod kan mga nagrarally. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado lokal. Kada sudma inaprobaran na sa laog ka na committee level ang sarong pro sa pwestong lay na nagasusugo nin tamang pag-install asin na maintenance kan mga cable asin na kuryente sering man na telco sa solusyon na mga spaghetti wiring and mandating the power installation and maintenance of overhead electric distribution communication lines and structure by all electric distribution cable and telecommunication companies for purposes of public safety and good housekeeping. Digdi higot na mapapagayon ana mga tinampo asin na importante digdi ada kaligtasan kan publiko basado iyanda sa naging kapayagan ni Congressman Migs Villafuerte kanda 5th District kanda probinsya kan Camarines Sur na iyo ang nagsulong kan nasambit ng lay ana maray na paagiya kan mga cable asin na utility structure ana makakaiwas sa lado kan aksidente basado paman sa payag ni Congressman El Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur nagpapababa ni na peligro asin disgrasya sering man kasulo iwas abala sa lado kan aksidente kapag igwanin bagyo o kalamidad asin na digdi nagsisiguro na nagdadanay na ligtas asin maray ana mga pampublikong mga espasyo dugang paman ni Congressman Migs Villafuerte kan 5th District Camarines Sur. Sa iba pa niya nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal nagkaigwa kan pinagapod na joint meeting ana mua signing kana Naga City Airshed asin Naga River Watershed WQME Governing Board Executive Committee asin manda Technical Working Group piga sa Gibo sa Summit Hotel digdi sa laog kan Siyudad Canaga kana Sudma kay bahanda sa nasambit ng pagtitiripon ang mga representantes na nagigikan mismo sa DNR EMB Regional Office No. 5 sa panginginot ni Regional Director Jerry Geronimo Ara Sanchez MPE ada lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga sa paagimanda ni Mayor Lene Robredo asin na ENRO an Ateneo de Naga University DPWH DOST Pag-asa Department of Agriculture asin man an MNWD
Penro sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur asin iba pa ini para man mas lalong mapakusog ang implementasyon kan mga reglamento sa manungod man sa pangangataman kan na air quality asin kana Naga River watershed sa laog mismo kana siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal na sakuti asin man nasa kalabus na pagkatapos na madakop kan mga autoridad si alias Falcon 21 anyos matapos ining magpirit asin nagipiton an sarong babae gamit an sa iyang ladawan asin video duman sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Norte. Nadakop ang suspek sa sarong entrapment operation mantang na atubang manini sa kasong pagbalga kan Article 286 o ang pinag-aapod na grave coercion asin man o coercion asin revised penal code na may relasyon sa Section 6 kan Republic Act No. 10175 ang pinag-aapod na Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinagpaabutan ni pag-umaw ni Police Brigadier General Wilson C. Aswita, ang acting director kan PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga operatiba sa matrayumpong operasyon asin tinawan doon ang importansya kan pag-report online harassment kan nasambit ng mga sospetsado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pa sa lado lokal, entirong nalubog sa baha ada parte kana Tirugo Spillway duman sa parte mismo kanda Banwaan kanda Karamuan Camarines Sur kasud mga alas 9 na pagkaaga aldawnin Martes Nobyembre 25, 2025 basado sa Karamuan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council MDRRMO dai maagian nin anuman na klase nin na lulunadan anasambit na nga spillway ninuli kan padagos na paglangkaw kan tubig kasudma bunga naman kana pagbagunas nin uran darakan nasambit ng bagyo padagos ana pagpapagirumdum kan MDRRMO sa mga motorista asin residente na mag-iwas na muna sa lugar asin sundon ang abiso para man sa saindang kaligtasan. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya nga mga barata sa lado lokal. Loading and unloading relief nagpapadagos-dagos na pinagagigibo kan gobyerno probinsyal kana Camarines Sur duman sa parte mismo kana Banwaan kana Garchitorina Camarines Sur iyan ninuli man kana ini ana nagulpi kana paglamasa kan super typhoon na si Uwang nagapayag si Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kan Camarines Sur na magpapadagos-dagos ana pagbulos kan tabang sa parte mismo kana gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa mga residentes na naapektaran nawaranin na harung duman sa parte mismo kana Banwaan kana Garchitorina Camarines Sur. Sinabi ni Gobernador Elry Villafuerte na matabang ana probinsya sa pagbangon liwat kana sinambit ng Banwaan. Sa iba pa niya itong detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Padagos-dagos kunyanda anda paghatudman ni natabang sa parte mismo kanda Banwaan kana Ragaya Camarines Sur iyada sa paagiman kana liderato ni Mayor BGH Horibata kanda sinambit na nga Banwaan anda paghatud ni natabang kanda Banwaan kanda Ragaya Camarines Sur
na benepisyaran na naabuton sa 2,338 na mga residente sa paagiman kan 2,338 food packs sa relief distribution sa padagos na pagbisita kani sa barangay. Ini dain naging ulang ada pagbisita sa mga barangay o harayong barangay ni Mayura BGH ada harayong mga lugar haparti mismo kana nasambit ng banwaan kan ragay na apaabutan nin tunay na serbisyo sa liderato ni Mayor BGH sa Uribata sa suportama ni Congressman Huribata kay banan si Vice Mayor Bani Sinyar asin ang mga miyembros kanda sanggunian da bayan kanda sinambit na nga banwaan katabang ana PNP sa banwaan kana ragay nayatod sa mga residentes ang naabuton sa 2,338 na food packs sa barangay kan Luwer Umon, Luhong, San Rafael, Binahan Proper, Binahan Afer sa pagbibisita mismo kanda nasambit na nga alkalde kanda banwaan kanda ragay nagpaabot ninda dakulang pasasalamat ang mga residentes sa sinambit na nga mga lugar ninhuli man kanda hidalian na pagresponde kana alkalde kanda banwaan kan ragay sa saindang mga pangangaipo urog na si mga naapiktaran kanda kalis na bagyong si Uwanda katabang kanda opisina ni Mayor Horibata iyo mismo ang opisina kan MSWDO padagos na kung sa ina digdi nagpapamati ang nasambit na nga alkaldiya sa pangangaipo asin sa pag-ataman para man sa sinasabing better, greater, and happier Ragay Camarines Sur. Iyan mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, nakaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idupong pagkatabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin, bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BDS Basta Bareta, sigurado.